Breadwinner si Jessica. Mula nung pumanaw ang kanyang ama, gagawin niyang lahat para sa dalawang nakababatang kapatid. Ngunit sa isang gabing nabalot ng alak at kadiliman sa isang party, nagbago ang ikot ng kanyang mundo. Nabuntis siya ng isang lalaking di man lang niya nakilala ang mukha. Dahil dito, pinalaya siya ng kanyang malupit na madrasta. 4 na taon ang lumipas, mag-isa niyang tinaguyod ang kanyang triplets na sina Liam, Ethan at Maya. Nang mawala ng masisilungan matapos pumanaw ang kanyang tiyahin, napilitan siyang mamasukan bilang personal na tagapag-alaga sa napakalaking mansyon ng pamilya Monteverde. Ngunit may kakaibang utos ang may-ari na si Don Martin. Kailangan niyang akitin at gisingin ang natutulog na pagkalalaki ng anak nitong si Jake Monteverde. Isang dating makapangyarihang negosyante na nakagapos na ngayon sa wheelchair at nagkaroon ng erectile dysfunction matapos sa isang matinding aksidente. Kapalit na isang bahay at lupa para sa kanyang mga anak, pumayag si Jessica sa delikadong kasunduan. Subalit sa unang haplos pa lamang ni Jake, nag-imbal ang buong pagkatao ni Jessica. Ang kakaibang diin, init at paraan ng paghawak ng suplado at galit sa mundong lalaki ay katulad ng misteryosong lalaking nakatalik niya sa dilim noong gabing yon. Si Jake nga ba ang ama ng kanyang triplets? At kapag nalaman ng lalaki ang katotohanan, pag-ibig ba o matinding puot ang magiging wakas ng kanilang kasunduan? Minsan ang tadhana di nagbibigay ng mga sagot sa maaliwalas na liwanag, kundi sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Para kay Jessica, ang buhay ay isang walang katapusang pakikipaglaban. Nasanay siyang maging matatag at paitaas ang noo para sa kanyang mga kapatid at sa kanyang triplets na sina Liam, Ethan at Maya. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, may isang matagal lang katanungang nag-iiwan ng sugat sa kanyang puso. Sinong lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamalaking biyaya, ngunit naging dahilan din ng pagguho ng kanyang mga pangarap? Sa kabilang dako, nakagapo si Jake Monteverde sa kanyang sariling kadiliman. Ang dating makapangyarihan at walang kinatatakutang lalaki ay naging isang malamig, suplado at pusong bato matapos mawala ng kakayang lumakad at maging ganap na lalaki. Para sa kanya, tapos ng buhay at wala ng dahilan upang magpatuloy pa. Ngunit ang di nila alam, ang isang kasunduang nabuo sa gitna ng matinding pangangailangan at desperasyon na maglalapit muli sa dalawang kaluluwa na 4 na taon nang pinag-uugnay ng tadhana. Sa bawat haplos, sa bawat tingin at sa bawat paghinga sa loob ng mansyon ng mga Monteverde, unti-unting mabubunyag ang isang lihim na matagal nang binaon ng kadiliman. Maligayang pakikinig sa kwento ng sakripisyo, pagtataksil at pag-ibig na kayang gumising sa puso at kaluluwang matagal lang natutulog. Simulan na natin. Nakatitig si Jessica sa lumang litrato ng kanyang pumanaw na ama habang naririnig ang malalakas na yabag ng kanyang madrasta sa labas ng maliit nilang kwarto. 3 taon na ang nakalilipas mula nang mawala ang haligi ng kanilang tahanan at mula noon ang balikat na ni Jessica ang naging sandigan ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Sa edad na 22, natutunan niyang kalimutan ang sariling mga pangarap. Mga pangarap na magtapos ng kolehiyo, magkaroon ng sariling buhay para lang masiguro na may pagkain sa lamesa at nakakapasok sa paaralan ang kanyang mga kapatid. Jessica, ang baon ng mga kapatid mo, nasaan na? Sigaw ni Aling Cora, ang kanyang madrasta, habang pabalagbag na binubuksan ng pinto. Kung wala kang maiiambag na pera ngayong araw, huwag ka nang babalik dito. May natira po sa sweldo ko sa bakery, Tita Cora. Binayad ko na po sa kuryente pero nagtira ko ng kaunti para sa pamasahe nila. Mahinahong sagot ni Jessica kahit ramdam ang matinding pagod sa kanyang katawan. Para kay Jessica, ang lahat ng sakit at pagod ay napapawi kapag nakikita niyang nakangiti ang kanyang mga kapatid. Siya ang breadwinner, ang nag-iisang natitirang proteksyon nila laban sa lupit ng mundo. Ngunit hindi niya alam na ang gabing yon ang magiging simula ng pagguho ng lahat ng kanyang pinaghihirapan. Isang gabi, naimbita si Jessica ng kanyang kaibigan sa isang simpleng pagtitipon. Sa kagustuhang makawala kahit sandali sa matinding stress sa bahay at trabaho, sumama siya. Ngunit ang gabing yon nabalot ng pait dahil sa hindi inaasahang insidente at sa sobrang kalasingan. Nagising na lamang si Jessica sa isang madilim at hindi pamilyar na silid.
Ang tayong natandaan niya bago tuluyang nawala ng malay ay ang kakaibang init at pagkaplos ng isang lalaki. Isang haplos na may kasamang hindi maipaliwanag na diin at lambing. Ngunit di man lang niya nakita ang mukha nito dahil sa kadiliman at matinding pagkahilo. Pagkalipas ng ilang linggo, naramdaman ni Jessica ang paulit-ulit na pagkahilo at pagsusuka. Sa takot at kaba, kumuha siya ng pregnancy test. 2 pulang linya ang lumabas at sa mas malalim na pagsusuri ng doktor, natuklasan niyang hindi lang isa, kundi 3 sanggol ang kanyang dinadala. Nang malaman to ni Aling Cora, nagwala ang kanyang madrasta. "Malanti ka! Nagpakahirap kaming pakainin ka tapos mabubuntis ka lang ng di mo kilalang ama? Lumayas ka rito. Huwag mong idadamay ang mga kapatid mo dyan sa kahihiyan mo." Walang nagawa si Jessica kundi ang lumayas habang umiiyak. Dalang kakaunting damit at ang 3 buhay na pumipintig sa kanyang tiyan. Ang pangarap niyang may taguyod ang mga kapatid, biglang naging abang pangarap na lamang na mabuhay yung mga sanggol na wala namang kasalanan. Lumapit siya sa kanyang tita Nena, ang tayong tiyahin na may mabuting kalooban na tumanggap sa kanya sa kabila ng kinalalagyan niya. Doon, sa maliit na bahay ng kanyang tiyahin, sinilang na Jessica ang 3 malulusog na sanggol. Ngunit sadyang malupit ang kapalaran. 4 na taon matapos ang pagsilang ng mga bata, biglang inatake sa puso ang kanyang tiyahin at pumanaw. Muling nawala ng masisilungan si Jessica. Kasama ng 3-4 na taong gulang ng mga anak, kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa gitna ng kanyang paghahanap ng kahit anong trabaho, isang oportunidad ang dumating. Ang mamasukan bilang katulong na napakalaki at nakakatakot na mansyon ng mga Monteverde. Nakatayo si Jessica sa harap ng matayog na tarangkahang bakal ng mansyon ng mga Monteverde. Yakap-yakap niya ang 3-4 na taong gulang ng mga anak na sina Liam, Ethan at Maya. Walang-wala na silang mapupuntahan at ang natitira na lamang sa kanyang bulsa ay sapat para sa huling pamasahe. Nang bumuka sa malaking pinto ng bahay, sinalubong sila ng isang may edad na lalaking may authority, ngunit may bakas sa matinding pagod sa mukha. Ito si Don Martin Monteverde. Nakatitig ang matanda kay Jessica at sa 3 batang nakakapit sa kanyang palda. "Ikaw ba ang sinasabi ng agency na gustong mamasukan?" tanong ni Don Martin habang sinusuri ang mukha ni Jessica. "Opo, Don Martin. Gagawin ko po lahat ng ipag-uutos ninyo. Huwag niyo lang po kaming papatayin sa gutom ng mga anak ko," pakiusap ni Jessica habang nakayuko. Dinala sila ni Don Martin sa kanyang opisina, ngunit imbes na mga gawaing bahay gaya ng paglalaba o paglilinis ang ibigay na instruksyon, isang kakaibang alok ang inilatag ng matanda. "Hindi kita kailangan para maglinis ng bahay, Jessica," malamig na pahayag ni Don Martin. "Kailangan ko ng mag-aalaga at magtsatsaga sa anak kong si Jake. Nagkaroon siya ng matinding aksidente 2 taon ang nakakaraan. Naputol ang lakas ng kanyang mga binti, kaya nakagapo siya sa wheelchair at ang mas malala, nagkaroon siya ng erectile dysfunction." Yumuko ang matanda, tila nawawalan na ng pag-asa. Naging salbahe siya, suplado at galit sa mundo dahil sa kanyang kapansanan. Nawalan siya ng pagnanais mabuhay bilang lalaki. "Ang gusto ko, akitin mo siya. Gapangin mo siya kung kinakailangan para lang muling manumbalik ang buhay ng kanyang pagkalalaki. Kapag nagawa mo yon, ibibigay ko sa iyo at sa mga anak mo ang isang bahay at lupa, kasama ng sapat na pera para sa kinabukasan nila." Napakarap sa Jessica. Nagimbal ang kanyang isip sa maraming trabahong binibigay sa kanya. Ngunit nang tingnan niya ang 3 anak na gutom at walang tiyak na tirahan, bumagsak ang kanyang pride. "Pumapayag po ako," mahinang sagot na Jessica. "Gagawin ko po para sa mga anak ko." Ilang sandali pa, inutusan siya ni Don Martin na dalhan ng hapunan si Jake sa 2 palapag. Bit-bit ang tray ng pagkain. Mabigat ang bawat hakbang na Jessica patungo sa silid ng lalaki. Pinalabas muna niya ang mga anak sa katulong na nagpapakain sa mga to. Dahan-dahan niyang tinulak ang pinto ng silid. Nabalot ng katahimikan ng buong silid, maliban sa kaunting liwanag mula sa lampshade. Doon, sa tapat ng bintana, nakaupo sa kanyang wheelchair ang isang lalaking may malapad na likod, ngunit baka sa matinding lamig sa kanyang aura. "Sino nagsabi sa'yo pumasok ka rito?" Sigaw ng isang malalim at galit na boses. Pinihit ang wheelchair upang harapin siya.
Si Jake Monteverde, gwapo, ngunit napakalalim ng galit sa kanyang mga mata. Ah, ako po ang bago ninyong tagapag-alaga, Sir Jake. Nauutal na sabi ni Jessica habang nilalapag ang pagkain sa lamesa. Umalis ka rito. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Hindi ako lumpo na kailangan kaawaan. Sigaw ni Jake sabay tabig sa tray. Bumagsak ang plato at baso sa sahig. Lumikha na matinding ingay at kalat. Sa kabila ng gulat at takot, hindi tumakbo sa Jessica. Lumapit siya, lumuhod sa tapat ng wheelchair ni Jake upang ligpitin ang mga basag na bubog. Umalis ka sabi! Galit na hinawakan ni Jake ang braso ni Jessica upang itulak ito palayo. Ngunit sa sandaling maglapat ang balat ni Jake at ang braso ni Jessica, tila tumigil ang ikot ng mundo ng dalaga. Ang init ng kamay nito, ang kakaibang diin ng kanyang mga daliri, at ang paraan ng paghahawak nito, biglang kumubog ng matindi ang dibdib ni Jessica. Ang haplos tumingala sa Jessica at napatitig sa galit ng mga mata ni Jake. Ang eksaktong haplos na iyon ay katulad ng haplos ng misteryosong lalaking nakatalik niya sa madilim na silid 4 na taon nang nakakaraan. Ang gabing nawala ang kanyang pangarap at nabuo ang kanyang 3 anak. Nanlamig ang buong katawan ni Jessica habang nakatitig sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Ang matitigas na daliri ni Jake na nakabaon sa kanyang braso nagdulot ng kakaibang kuryente. Isang sensasyon na hindi niya na naramdaman muli sa loob ng 4 na taon. Nabalot na matinding kalituhan ang kanyang isip. Sigurado siyang hindi siya nagkakamali. Ang eksaktong diin, ang kakaibang paghawak, at ang pamilyar na init ng balat na iyon ay ang tanging alaala ng gabi kung kailan nabago ang buo niyang buhay. Ano ba? Bingi ka ba? Sigaw ni Jake habang pabalagbag na binitawan ang braso ng dalaga. Ang sabi ko, lumayas ka rito. Nabalik sa realidad si Jessica. Mabilis siyang yumuko at nilayo ang tingin upang di mailabas ang paninigas ng kanyang boses. Pasensya na po, Sir Jake. Liligpitin ko lang po to para hindi kayo masugatan. Hindi ko kailangan ng ama mo. Lumabas ka na. Bago ko pa may pabalot ang mga gamit mo palabas ng mansong ito. Asik ng lalaki sabay pikit ng mariin. Tila ba ang mismong paghinga ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Dahan-dahang niligtas na Jessica ang mga basag na bubog. Habang ginagawa yon, di mapigilan ng kanyang mga mata ang patagong pagsulyap sa mukha ng lalaki. May mga guhit ng pagod at galit ang matangos itong ilong at matalinong noo. Naisip ni Jessica, posible kaya? Si Jake Monteverde ba ang lalaki sa madilim na silid ng gabing yon? Ngunit paano ang isang tulad nitong mayaman at makapangyarihan ay mapupunta sa isang simpleng pagtitipon at makakasama ang isang tulad niyang dukha? Nang mailagay ang mga basag na plato sa tray, tumayo si Jessica. Babalik po ako mamaya para dalhan kayo ng bagong pagkain. Kailangan niyo pong kumain para sa gamot ninyo? Di na sumagot si Jake at tumingin na lamang sa labas ng bintana. Pinalalabas ang malamig at walang pakialam na aura. Nang makalabas ng silid si Jessica, napasandal siya sa pinto habang mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Bumaba siya patungo sa kusina kung saan nakatira ang mga katulong. Doon nakita niya ang kanyang 3 anak na sina Liam, Ethan at Maya na tahimik na kumakain sa isang maliit na mesa. Nanay! Masayang tawag ng maliit na si Maya nang makita siya. Ang sarap po ng pagkain dito. Dito na po ba tayo titira? Naiyak si Jessica at mabilis na nilapitan ang mga anak. Niyakap niyang 3 ng mahigpit. Opo mga anak, dito muna tayo. Magpapaka-trabaho si nanay para sa inyo. Tinignan ni Jessica ang mukha ng kanyang mga anak. Si Liam ay may matangos na ilong. Si Ethan may matatalim na mga mata. At si Maya may hugis ng bibig na kakaiba. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, napansin niya ang anggulo sa mukha ng kanyang mga anak na tila hawig na hawig sa galit at matipuno, ngunit lumpong lalaki sa itaas. Tiningnan ni Jessica ang mukha ng kanyang mga anak. Si Liam may matangos na ilong, si Ethan may malalim na mga mata at si Maya may hugis ng bibig na kakaiba. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, napansin niya ang anggulo sa mukha ng kanyang mga anak na tila hawig na hawig sa galit at matipuno, ngunit lumpong lalaki sa itaas.
Nayanig ang buong pagkatao ni Jessica. Kung si Jake ang ama ng kanyang anak, bakit tila wala itong naaalala? At paano niya gagamitin ang alok nito ni Don Martin na akitin ng lalaki kung mismong lalaking yon ang posibleng pumatay sa kanyang mga pangarap? O ang siyang nagbigay sa kanya ng tatlong pinakamahalagang biyaya sa kanyang buhay? Hindi patulugin si Jessica ng mga katanungan na gumugulo sa kanyang isip. Sa buong gabi, habang mahimbing na natutulog, ang tatlong anak sa maliit na kwartong binigay sa kanila sa ibaba, ang mukha ni Jake at ang haplos nito ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang memorya. Kinaumagahan, maagang nagising si Jessica upang ihanda ang almusal. Bago pa man siya makatapos sa pag-aayos ng tray para kay Jake, naramdaman niya ang pagtayo ng isang tao sa kanyang likuran, si Don Martin. "Kamusta ang unang gabi mo, Jessica?" Malamig ngunit may pag-asang tanong ng matanda. Galit po siya, Don Martin. "Tinapon niyang pagkain at pinalalayas ako." Mahinang sagot ng dalaga habang nakayuko. Lumapit ang matanda, hinawakan ng balikat na Jessica. "Inaasahan ko na yan. 2 taon na siyang ganyan mula nang maaksidente siya. Nawalan siya ng gana sa lahat, sa negosyo, sa buhay at sa sarili niyang pagkalalaki. Ngunit tandaan mo ang pinag-usapan natin. Ang bahay at lupa para sa mga anak mo, nakasalalay sa kakayahan mong pasukin ang puso at gisingin ang katawan ng anak ko." Bumigat ang dibdib ni Jessica ngunit nang maalala niya ang kawalang kasiguruhan sa buhay ng kanyang 3 anak, tumango siya. "Gagawin ko po ang lahat." Bit-bit ang bagong tray ng almusal, umakyat muli si Jessica sa ikalawang palapag. Sa pagkakataong to, nagtitimpi siya ng lakas ng loob. Dahan-dahan niyang tinulak ang pinto. Tulad kagabi, nakaupo na naman si Jake sa kanyang wheelchair sa tapat ng bintana, tinititigan ang malawak na bakuran. "Sabi ko, ayokong makita ang mukha mo." Malamig na wika ni Jake nang hindi man lang lumingon. "Kailangan niyo pong kumain, Sir Jake. Inutusan ako ni Don Martin na alagaan kayo at di ako aalis dito nang di niyo ginagawa ang nararapat." Matapang na pahayag ni Jessica habang nilalapag ang tray sa mesa. Lumingon si Jake, ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Mabilis niyang pinihit ang gulong ng wheelchair patungo sa kinaroroonan ni Jessica. "Wala akong pakialam sa utos ng ama ko. Huwag mong isiping dahil binabayaran ka niya may karapatan ka ng pakialaman ng buhay ko." Habang mabilis na lumalapit si Jake, sumabit ang gulong ng kanyang wheelchair sa gilid ng makapal na carpet. Nawala ng balanse ang lalaki at natumba ito, patagilid mula sa silya. "Sir Jake!" sigaw ni Jessica. Mabilis tumakbo ang dalaga at sinubukan siyang saluhin. Dahil sa bigat ng lalaki, sabay silang bumagsak sa malambot na carpet. Napadapa si Jessica sa ilalim at napahiga si Jake sa ibabaw niya. Nabalot ng katahimikan ang buong silid. Ang dibdib ni Jake ay nakadikit sa dibdib ni Jessica. Ramdam na ramdam ng dalaga ang mabilis sa paghinga ng lalaki at ang init ng katawan nito. Sa sobrang lapit nila, amoy na amoy ni Jessica ang pamilyar na amoy ng lalaki. Isang amoy ng amber at cedarwood na pumasok sa kanyang ilong, 4 na taon na ang nakakaraan sa madilim na silid. Biglang hinawakan ni Jake ang magkabilang balikat ni Jessica upang subukan na iangat ang sarili. Ang mahigpit na hawak na yon, ang diin ng kanyang mga daliri sa balat ng dalaga, muling nagdulot ng matinding kuryente sa buong katawan ni Jessica. "Ikaw!" Mahinang naibulong ni Jessica habang nakatitig sa malalapit na mata ng lalaki. Kumunot ang noo ni Jake, ngunit bago pa to makapagsalita, isang maikling pagsikdo at kakaibang reaksyon ang naramdaman ng lalaki sa kanyang ibabang bahagi. Isang bagay na 2 taon niya nang hindi nararamdaman mula nang siya ay maaksidente. Gulat at nagimbal ang mga mata ni Jake habang nakatitig kay Jessica. Napatigil si Jake, ang nanlalamig at matagal nang matiwasay na bahagi ng kanyang paglalaki biglang kumibo at nagparamdam ng kaunting init. Isang bagay na formal nang dineklara ng kanyang mga doktor na imposibleng mangyari pa. Napatitig siya sa mga mata ni Jessica. Halata matinding gulat at kalituhan sa kanyang sariling mukha. "Ano?" Maikling nasambit ni Jake, ngunit mabilis ding napalitan ng galit at pagkapahiya ang kanyang reaksyon. Mabilis niyang tinulak ang sarili palayo kay Jessica, napasandal sa gilid ng kama habang sinusubukan ayusin ang kanyang pagkakaupo. "Umalis ka sa tapat ko, tumayo ka dyan." Sigaw nito habang hinihingal na tila ba ang sariling reaksyon ng kanyang katawan ay isang malaking banta at kabawasan sa kanyang dangal.
Dahan-dahan tumayo si Jessica. Dahan-dahang inayos ang kanyang damit habang mabilis pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi lang ang pamilyar na amoy at haplos na Jake ang pumutok sa kanyang isip. Mararamdaman din niya ang bahagyang pagbabago sa katawan ng lalaki. Nang magkadikit sila, gumagalaw ang reaksyon ng katawan niya sa akin, naisip ni Jessica. Paano nangyaring sa akin lang siya nagkaroon ng ganitong reaksyon matapos ang 2 taon? Sir Jake, tutulungan ko po kayo makabalik sa wheelchair. Mahinahong alok na Jessica habang inuunawa ang matinding emosyon ng lalaki. Wag mo kong hawakan. Asik na Jake, ngunit nung subukan niyang iangat ang sariling katawan gamit ang kanyang mga kamay, tila nawala ng lakas ang kanyang mga braso dahil sa matinding tensyon. Walang hirap na lumapit si Jessica, pilit inabot ang likod at ilalim ng braso ni Jake upang suportahan to. Sa kabila ng pagpoprotesta at pagmamatigas ng lalaki, nagawa siyang maiangat ni Jessica pabalik sa wheelchair. Sa bawat segundo ng kanilang pagdikit, nararamdaman ni Jessica ang panginig ng katawan ni Jake, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil sa sariling emosyon at sensasyon. Nang makaupo ng muli si Jake, iniiwas ito ang kanyang paningin. Umalis ka na, iwan mo na ang pagkain. Kailangan ninyong kumain, sir, at babalik ako mamaya para sa mga gamot ninyo, sagot ni Jessica sa isang boses na puno ng determinasyon. Di na siya basta katulong lamang na natatakot sa sigaw ng lalaki, may mas malalim na siyang dahilan upang manatili. Nang makalabas si Jessica ng silid, naglakad siya patungo sa bakuran ng mansyon kung saan naglalaro ang kanyang 3 anak na sina Liam, Ethan at Maya. Nakatitig siya sa kanila habang tumatakbo ang mga to sa damuhan. Sa mga oras na yon, mas tumindi ang hinala sa kanyang puso. Ang amoy ng amber at cedarwood, ang kakaibang diin ng haplos at ang instant na reaksyon ng katawan ni Jake sa kanya. Ang lahat ng to hindi simpleng pagkakataon lamang. Ngunit paano niya bubuksan ang nakaraan nang di nalalaman ni Jake ang tungkol sa 3 bata? At ano ang mangyayari kapag nalaman ni Don Martin na ang babayarang katulong ay may kakaiba palang kaugnayan sa kanyang anak 4 na taon na ang nakararaan? Habang pinagmamasdan ni Jessica ang kanyang 3 anak na masayang nagtatakbuhan sa malawak na damuhan, napansin niyang nakadungaw si Don Martin mula sa balkonahe ng 2 palapag. Nakatitig ang matanda sa mga bata, ngunit hindi galit ang nasa mga mata nito, kundi isang malalim na pag-iisip. Nang pumasok muli si Jessica sa loob ng mansyon upang ihanda ang tanghalian, sinalubong siya ng matanda sa opisina nito. Jessica? Seryosong tawag ni Don Martin. Sinong ama ng 3 batang yan? Bakit tila wala man lang akong naririnig na binabanggit mong pangalan mula nang dumating ka rito? Napatigil ang dalaga. Yumuko siya at pilit pinapakalma ang mabilis sa pagtibok ng kanyang dibdib. Hindi ko po kilala ang ama nila, Don Martin. Isang gabi nung nakarang 4 na taon, nalasing ako sa isang party at nagising lang sa isang madilim na kwarto. Wala akong nakita at tanging haplos at amoy lang ng lalaki ang natatandaan ko. Naninggit ang mga mata ni Don Martin. 4 na taon ang nakakaraan. Napahawak ang matanda sa kanyang baba at tila may inaalalang isang mahalagang kaganapan. 4 na taon? Mahinang bulong ni Don Martin. Bago maaksidente si Jake, 2 taon ang nakakaraan. Madalas siyang lumabas kasama ng mga kaibigan niya. Noong taong yon, nagkaroon ng isang malaking party sa isang pribadong resort. Umuwi si Jake nung gabing yon na balisa at pilit hinahanap ang isang babaeng hindi rin niya kilala dahil sa matinding kadiliman at kalasingan. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, naging abala siya sa negosyo at di na muling nahanap pa ang babae. Napatakip ng bibig si Jessica. Nanginig ang buong katawan habang naririnig ang kwento ng matanda. Ibig sabihin, hindi lang basta hinala ang lahat. Malaki ang posibilidad na si Jake nga ang lalaki sa kanyang nakaraan at ang tunay na ama ni Liam, Ethan at Maya. Ba't ka nagkakaganyan, Jessica? Tanong ni Don Martin nang mapansin ang pamumutla ng dalaga. Wala po, Don Martin. Mabilis na pagtanggi, Jessica. Nalulungkot lang po ako sa alaala ng nakaraan. Huwag mong iisipin yon. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Paalala ng matanda. Kanina nakita ko ang pagpasok mo sa silid ni Jake. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, narinig ko siyang sumigaw ng may lakas at hindi lang simpleng pagmumukmok. May nagbabago pa sa kanya kapag malapit ka? Ipagpatuloy mo ang pag-aalaga sa kanya.
Pagkaalis si Don Martin, muling umakyat si Jessica sa silid ni Jake dala ang tanghalian. Sa pagkakataong to, hindi nakaupo sa wheelchair si Jake. Nakahiga to sa kama, nakatitig sa kisame, tila malalim ang iniisip habang hinahawakan ang sariling mga kamay. Mga kamay na pilit na inaalala ang sensasyong nararamdaman nang magkadikit sila ni Jessica kanina. Pumasok si Jessica at nilagay ang pagkain sa bedside table. Sir Jake, kailangan niyo na pong kumain? Lumingon si Jake. Malamig pa rin ang kanyang tingin, ngunit wala nang matinding galit katulad ng dati. Sa halip may bakas na matinding kuryosidad sa kanyang mga mata. Sino ka ba talaga, Jessica? Mahinang tanong na Jake sa isang malalim na boses. Sino ka? At bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng katawan ko sa'yo? Tumingin si Jessica sa mata ng lalaki. Lumapit siya ng kaunti at sa unang pagkakataon, di siya natakot sa lubungin ang tingin nito. Ako lang po si Jessica, Sir Jake. Isang inang gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak at isang taong gustong tumulong sa inyong bumangon muli. Napatitig si Jake sa kanya. Nang stretch ni Jessica ang kanyang kamay upang ayusin ang kumot ng lalaki, pinalibutan ng mga daliri ni Jake ang pulso ng dalaga. Muli, ang pamilyar at mainit na kuryente gumapang sa kanilang dalawa. Isang tahimik na kumpirmasyon ang kanilang mga kaluluwa matagal lang nakatali sa isa't isa sa kadiliman ng nakaraan. Nabalot ng nakatutulala katahimikan ang silid habang nakahawak sa Jake sa pulso ni Jessica. Sa bawat segundo ng paghinga ng lalaki, nararamdaman ni Jessica ang mabilis at nagwawalang tibok ng puso nito. Ang malamig at matigas na pader na tinayo ni Jake sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng 2 taon ay tila unti-unting gumuguho sa simpleng pagdikit ng kanilang mga balat. Hindi ko maiintindihan, mahinang bulong ni Jake habang nakatitig sa mga mata ni Jessica. Maraming doktor, maraming therapist ang sumubok, ngunit sa'yo lang ako nakaramdam ng ganito? Hindi gumalaw si Jessica. Sa kabila ng kabog sa kanyang dibdib, inilapit niya ang kanyang kabilang kamay. Daan-dahang pinatong to sa ibabaw ng kamay ni Jake na nakahawak sa kanyang pulso. Baka dahil hindi ka naman talaga ganap na lumpo, Sir Jake? Mahinahong sagot ng dalaga habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Baka ang tunay na lumumpo sa'yo ay ang galit at pagsuway ng isip mo sa sarili mong katawan? Napapikit si Jake ng mariin. Ang mababang boses na Jessica at ang pambihirang lambing sa haplos nito muling nagdulot ng matinding init na dumaloy pababa sa kanyang katawan. Sa pagkakataong to, hindi niya tinulak ang dalaga. Dahil mas matinding pananabik na muling naramdaman ang pagiging ganap na lalaki, dahan-dahan niyang hinila ang braso ni Jessica ng bahagya upang mas mapalapit to sa kanya. Napasinghap sa Jessica nang magkalapit ang kanilang mga mukha. Amoy na amoy niya ang amber at cedarwood galing kay Jake. Ang eksaktong amoy na nagpabago sa buhay niya 4 na taon na ang nakararaan. Ipakita mo sa akin. Pabulong na hiling ni Jake habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang umakyat mula sa pulso ni Jessica patungo sa balikat nito. Ipakita mo sa akin na hindi pa tapos ang buhay ko. Ang haplos ni Jake, ang kakaibang diin at lambing sa kanyang mga daliri sa balat na Jessica ay nagpadala ng matinding pangangatog sa buong katawan ng dalaga. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Si Jake Monteverde ang lalaki sa madilim na kwarto. Siya ang ama ni Liam, Ethan at Maya. Ngunit bago pa man tuluyang maglapat ang kanilang mga labi, biglang bumukas ang pinto ng silid. Sir Jake, narito po ang... Naputo lang sasabihin ng katulong nang pumasok na makitang eksena sa kama. Mabilis lumayo si Jessica habang namumula ang mga pisngi. Samantalang si Jake ay mabilis na humigang muli at iniiwas ang tingin habang hinihingal. Lalabas na po muna ako. Mabilis na paalam ni Jessica sabay takbo palabas ng silid. Pababa sa hagdanan. Hawak-hawak na Jessica ang kanyang dibdib na parang sasabog sa matinding kaba at saya. Ang lalaking tinuturing ng lahat na walang pag-asa, unti-unti nang nagigising, hindi lang ang katawan nito, kundi maging ang puso nito. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang matinding takot. Paano kapag nalaman ni Jake na ang babaeng pumayag maging kapalit ng bahay at lupa ay ang mismong babaeng nabuntis niya at naiwan sa dilim 4 na taon na ang nakararaan?
Matapos ang nangyari sa silid, hindi na maikakaila ang matinding pagbabago kay Jake. Hindi na to madalas sumigaw o magbasag ng mga gamit. Sa tuwing papasok sa Jessica sa silid upang magdala ng pagkain o tulungan to sa kanyang mga physical therapy exercises, nababalot ng espasyo na isang tahimik, ngunit nakatutulala at maliit na emosyon. Isang hapon, habang inaalalayan ni Jessica sa Jake na lumapit mula sa kama patungo sa wheelchair, lalo naging matapang ang lalaki. Hinawakan ni Jake ang bewang ni Jessica, bahagyang hinila ang dalaga pabalik sa kanyang kandungan. Jake, napasinghap si Jessica, habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Huwag kang lumayo, bulong na Jake sa malalim na boses habang ang kanyang mga kamay ay gumagapang sa likod ng dalaga. Ang bawat haplos nito ay nagdudulot ng matinding init sa katawan ni Jessica. Sa tuwing hawak kita, nararamdaman kong buhay ako. Nararamdaman kong lalaki akong muli. Pinikit na Jessica ang kanyang mga mata habang nilalasap ang pamilyar na haplos. Naramdaman niya ang matigas at muling nagising na pagkalalaki ni Jake na nakadikit sa kanya. Nagtagumpay siya sa utos si Don Martin. Muling nabuhay ang kakayahan ni Jake bilang lalaki, ngunit kasabay ng tagumpay na iyon ay ang matinding kirot sa kanyang puso. Buhay ba ang pagkalalaki mo dahil mahal mo ko? O dahil kailangan mo lang ako para gumaling? Tanong ng isip ni Jessica. Dahil sa matinding takot na baka ginagamit lang siya, dahil na rin sa bigat ng sekretong kanyang tinatago, dahan-dahan kumala si Jessica sa yakap ni Jake. Kailangan niyo pong magpahinga, Sir Jake, malamig at formal na sabi ni Jessica habang iniiwas ang tingin. Kumunot ang noo ni Jake, nasaktan sa biglang pagdistansya ng dalaga. 4 na taon nang nakakaraan, halos mabalik si Jake sa paghanap ng babaeng nakasama niya sa party nung gabing yon. At ngayong narito ka, ang reaksyon ng katawan at puso niya sa'yo, pati ang mukha ng 3 batang to. Sabihin mo sa akin, anong totoo? Lumingon si Jessica sa 3 anak na masayang nagpapadula sa slide sa play area ng bakuran. Napahagulhol siya ng mahina at dahan-dahang tumango. Opo, Don Martin? Pag-amin ni Jessica sa gitna ng kanyang mga luha. Si Sir Jake po. Siya po ang lalaking nakasama ko nung gabing yon. Ang mga anak ko, sina Liam, Ethan at Maya, sila po ang mga anak ni Jake. Napatakip ng bibig si Don Martin, napahawak ang matanda sa kanyang dibdib habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Ang lalaking akala niya ay nawalan na ng pag-asa at may maiiwan na lahi na may 3 pa palang malulusog at napakagagandang anak. Diyos ko, bulong ng matanda habang nanginginig ang mga boses. Lumapit siya, tinawakan ng magkabilang balikat ni Jessa. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit inayaan mong tratuhin ka namin na parang katulong lamang? Natatakot po ako, sagot ni Jessica. Inakala ko po nung una na baka po pinalayas lang din ako at hindi pinaniniwalaan at nang ialok niyo po ang bahay at lupa, kapalit ng pagpapagaling kay Jake, pumasok po ako para sa mga anak ko. Pero nung makilala ko sa Jake, nalaman ko na siya talaga ang ama nila. Nasa ng mga bata, gusto ko silang yakapin. Umiiyak na sabi ni Don Martin. Pakiusap po, Don Martin. Pakiusap ni Jessica habang nakahawak sa kamay ng matanda. Huwag niyo po munang sasabihin kay Jake. Natatakot ako na iniisip niya, ginagawa ko lang lahat ng to dahil sa pera at dahil sa mga bata. Gusto kong gumaling siya at tanggapin na ako nang dahil sa kung sino ako ngayon at hindi lang dahil sa obligasyon. Naway na unawaan ng matanda ang damdamin ng dalaga. Tumango si Don Martin, pinunasan ng kanyang mga luha. Pumapayag ako, Jessica, pero simula ngayong araw, hindi ka nakatulong sa bahay na to. At ang bahay at lupa na ipinangako ko, ihahanda ko ng titulo para sa inyo ng mga apo ko. Habang nag-uusap ang dalawa sa garden, hindi napansin na nasa ikalawang palapag ng mansyon. Nakadungaw pala si Jake sa kanyang bintana. Nakita niya ang pag-iyak ni Jessica at ang pagyakap ng kanyang ama sa dalaga at sa 3 bata. Kumunot ang noo ni Jake habang nakatitig sa eksena sa ibaba. Bakit gano'n na lamang ang pagtrato ng kanyang mga katulong at sa mga anak nito? Anong misteryo ang itinatago sa kanya ng sarili niyang pamilya? Nabalot ng matinding paghihinala ang isip ni Jake habang nakatitig sa bintana.
Ang eksenang nakita niya sa garden, ang pagtangis ni Jessica, ang pagyakap ng kanyang ama sa dalaga at ang paraan ng paghawak ni Don Martin sa tatlong bata ay hindi pangkaraniwan para sa isang Panginoon at sa isang simpleng katulong lamang. Nang gabing yon hindi makatulog si Jake. Gamit ang kanyang wheelchair, dahan-dahan siyang gumulong patungo sa silid aklata ng kanyang ama. Alam niya kapag may mahalagang bagay na kinasasangkutan si Don Martin, palagi itong nag-iiwan ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Nang makapasok siya sa madilim na silid, ginamit niya ang kaunting liwanag mula sa kanyang telepono. Sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mahogany, nakalapag ang isang kulay cokelat na folder. Dahan-dahan tong binuksan ni Jake. Nang mabasa niya ang pamagat ng papel, halos tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Confidential DNA test result and property deed transfer. Mabilis na binuklat ni Jake ang mga pahina. Doon nakasaad ang mga pangalan ni na Liam, Ethan at Maya Monteverde, kasama ng 99.9% probability match sa kanyang sariling DNA sample na kinuha pala ng kanyang ama nang hindi niya nalalaman. Kasama rin doon ang kasulatan sa paglilipat ng titulo ng bahay at lupa sa pangalan ni Jessica at ng tatlong bata. Hindi maaari, nanginginig na bulong ni Jake. Ang mga kamay niya ay halos mapunit na sa papel. Nagbalik sa kanyang alaala ang lahat ng gabi nang nakipag-party siya 4 na taon na ang nakararaan. Ay iisa at ang tatlong batang madalas niyang marinig na naglalaro sa ibaba ay ang sarili niyang mga anak. Ngunit kasabay ng pagtuklas ng katotohanan ay ang matinding galit at pagtatampo na sumiklab sa kanyang dibdib. Bakit nilihim sa kanyang lahat? Ginapang at inakit ba siya ni Jessica dahil sa utos ng kanyang ama, kapalit ng bahay at lupa o dahil mahal siya nito? Kinaumagahan, pumasok si Jessica sa silid ni Jake, dala ang kanyang almusal. Magandang umaga, Sir Jake. Hindi pa nakakatapos sa pagsasalita si Jessica nang biglang ihagi si Jake ang folder sa paanan ng dalaga. Tumambad sa sahig ang mga papel ng DNA result at ang titulo ng lupa. Ito ba? Sigaw ni Jake sa isang boses na puno ng pait at galit. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ko pinagtiyagaan dahil sa pera at bahay ng ama ko? Napatakip ng bibig si Jessica habang nangangatog ang kanyang mga tuhod nang makita ang mga dokumento sa sahig. Bumagsak ang mga luha ni Jessica habang nakatitig sa mga papel na nagkalat. Ang matalim at galit na mga mata ni Jake ay tila sumaksak sa kanyang puso. Jake, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Jessica sa nanginginig na boses. Hindi ganyan ang nangyari. Pumasok ako rito dahil kailangan ng mga anak ko na masisilungan, pero hindi ko alam na ikaw ang lalaki nung gabing yon. Sinungaling! Galit na sigaw ni Jake. Hinawakan na mahigpit na magkabilang gabay ng kanyang wheelchair habang hinihingal. Nagsisinungaling ka. Ginamit mo ang katawan ko. Inakit mo ako para makuhang bahay at lupa ng ama ko. Nagpanggap kang nag-aalala sa akin pero ang totoo, ginagawa mo lang lahat ng to para sa pera? Hindi totoo yan. Sigaw din ni Jessica habang humahagulgol. Oo, nalaman ko kalauna na ikaw ang ama ng mga anak ko dahil sa haplos mo, sa amoy mo at sa reaksyon ng katawan mo sa akin. Pero kailanman hindi ko ginustong maging kapalit ng pera ang damdamin ko para sa'yo. Natakot akong sabihin dahil ayokong isipin mong ginagamit lang kita. Umalis ka na. Walamig at walang emosyong sabi ni Jake habang iniiwas ang tingin. Kunin mo mga anak mo at umalis na kayo sa bahay na to. Ayaw na kitang makita pa. Jake, pakiusap. Sabi nang umalis ka na eh. Sigaw ni Jake sabay tabig sa mesang nasa tabi niya. Dahil sa matinding sakit at pagod, mabilis na pinulot ni Jessica ang kanyang mga gamit. Ginising niya ang tatlong anak na sina Liam, Ethan at Maya. Sa kabila ng pagharang at pakiusap ni Don Martin na manatili sila, ay hindi na napigilan pa ng matanda ang dalaga. Bit-bit ang kanyang tatlong anak at ang kakaunting gamit, muling lumabas si Jessica sa malaking tarangkahan ng mansyon. Luhaan, walang tiyak na patutunguhan. Pagkaalis sa Jessica, pumasok si Don Martin sa silid ni Jake. Galit at dismayadong matanda sa naging aksyon ng anak. Napakagago mo, Jake, sigaw ni Don Martin sa anak. Naging bulag ka sa galit mo.
Hindi alam ni Jessica nung una na ikaw ang ama ng anak niya. Ako nag-alok sa kanya ng bahay at lupa dahil desperado ako makita ka mabuhay muli bilang lalaki. At nung nalaman niyang totoo, pinakausapan niya ako na wag sasabihin sa'yo dahil gusto niyang tanggapin mo siya ng bukal sa puso mo at hindi dahil sa obligasyon. Napatigil sa Jake. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang buong katawan habang naririnig ang katotohanan mula sa sarili niyang ama. Ang babaeng yon, ang babaeng pinalayas mo, ang tanging taong nagtiyaga sa iyo nung tinaboy ka ng lahat, patuloy ni Don Martin. At ang tatlong batang yon ay sarili mong mga anak na kailanman hindi naghahanap ng kapalit. Nang may proseso ng isip na Jake ang lahat, isang matinding pagsisisi ang lumamon sa kanyang puso. Napatitig siya sa kanyang sariling mga kamay na nagbigay haplos kay Jessica at sa kanyang mga anak. Sa gitna ng matinding emosyon at kagustuhan na mabawi ang kanyang pamilya, naramdaman ni Jake ang matinding lakas sa kanyang mga binti. Unconscious at dala ng matinding adrenaline, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Nanlaki ang mga mata ni Don Martin habang nakatitig sa kanyang anak. Si Jake, na 2 taong nakagapos sa wheelchair, ay nakatayo na ngayon gamit ang sariling mga binti. Baka ba nanginginig at hirap na hirap, nagawa nitong humakbang ng 1, 2, hanggang sa malapit ito sa pintuan. Ang matinding kagustuhan na mabawi si Jessica at ang kanyang 3 anak ang naging pinakamalakas na gamot na gumising sa kanyang pagkalalaki, kundi sa buong katawan at kaluluwa nito. Jake, ang mga binti mo! Gulat at umiiyak na sigaw ni Don Martin. Kailangan ko silang habulin. Papa? Pilit ang boses ni Jake habang inalalayan ang matanda patungo sa sasakyan. Hindi ko po pwedeng hayaan mawala muli ang pamilya ko. Sa gitna ng patak ng ulan sa lansangan, naglalakad si Jessica habang hawak-hawak ang mga kamay ni Liam, Ethan at Maya. Luhaan ang kanyang mga dangal at ang tunay na pag-ibig. Bigla, may humintong itim na sasakyan sa tabi ng kalsada. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Jake. Sa tulong ng isang cane at sa kabila ng dahan-dahang pagkakbang, lumapit si Jake sa gitna ng ulan. Jessica, tawag ni Jake sa isang boses na puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Napatigil si Jessica, napanatag at napatulala siya na makitang nakatayo at naglalakad ang lalaki patungo sa kanila. Bumagsak si Jake sa kanyang mga tuhod sa harap ni Jessica at ang 3 bata. Tumingala ito habang humahagulgol sa gitna ng ulan. Patawarin mo ko, Jessica. Patawarin mo ko sa lahat ng pait at galit na ibinuhos ko sa iyo. Naging bulag ako sa takot at kapaitan. Nalaman ko ang lahat mula kay Papa. Patawarin mo ko. Inabot ni Jake ang maliliit na kamay ni Liam, Ethan at Maya. Tumingin siya sa 3 bata at sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng isang kakaibang pagmamahal na ngayon lamang sumibol sa kanyang puso. Ako ang papa ninyo. Patawarin niyo si Papa kung ngayon lang niya ako nahanap. Tumingin si Jessica sa lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Ang lalaking minsan ang pumatay at muling nagbigay kulay sa kanyang mga pangarap. Lumuhod din si Jessica at dahan-dahan hinawakan ang mukha ni Jake. Ang pamilyar at mainit na haplos na iyon. Ang haplos na nag-uugnay sa kanilang nakaraan, kasalukuyan at tinaharap, muling nagparamdam sa kanila ng labis na kapayapaan. Naging labis ang hirap natin, Jake, bulong ni Jessica habang nakangiti sa gitna ng luha. Pero handa akong magsimulang muli, kasama ka? Niyakap na mahigpit na Jake si Jessica kasama ng kanilang 3 anak. Mula sa loob ng sasakyan nakatitig si Don Martin habang pinupunasan ng sariling mga luha ng kagalakan. Pagkalipas ng ilang buwan, isang simple ngunit napakasayang kasal ang ginanap sa malaking kapilya ng pamilya Monteverde. Nakatayo si Jake sa dambana, ganap ng nakalakad at malusog ang katawan habang minamasdan ng paglalakad ni Jessica patungo sa kanya. Suot ang magandang puting damit. Sa tabi nito ay ang 3 malalusog na bata na masayang nagtatakbo bilang mga ring bearer at flower girl. Di man naging madali ang daan ng tinahak ni Jessica mula sa pagiging isang sakripisyong breadwinner hanggang maging ina ng 3 anak, ang kapalaran na dating napakalupit sa kanya, nagbigay ng pinakamagandang regalo. Ang isang buong pamilya, pag-ibig at ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap.
1 taon matapos ang kanilang kasal, muling napuno ng hiyaw at tawanan ang malawak na bakuran ng mansyon ng mga Monteverde. Ang dating malamig at nakakatakot na tahanan, ganap nang nabalot ng init ng isang tunay na pamilya. Nakatayo si Jessica sa balkonahe ng ikalawang palapag habang nakatanaw sa ibaba. Si Don Martin masyang nakikipaglaro sa dambuhalang snakes and ladders kina Liam at Ethan sa damuhan, samantalang si Maya naman abala sa pag-aayos ng maliit na bulaklak sa balikat ng kanyang lolo. Ang dating matigas at seryosong Don Martin, tuluyan nang naging isang maalagang lolo na walang ibang hangad kung hindi ang spoil ang kanyang 3 apo. Dahan-dahan, naramdaman ni Jessica ang 2 matitipuno at mainit na braso na yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Pinalibutan siya ng pamilyar na amoy ng amber at cedarwood. Sinandal ni Jake ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Malalim na naman ang iniisip ng mahal ko, mahinang bulong ni Jake bago dahan-dahang hinalikan ng leeg ni Jessica. Isang haplos na hanggang ngayon nagdudulot pa rin ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Humarap si Jessica sa asawa, inayos ang kwelyo ng polo nito. Si Jake ganap nang nakakalakad sa walang tulong ng cane, masigla at muling nagpapatakbo ng kumpanya ng pamilya, ngunit sa pagkakataong to may mas panahon na siya para sa pamilya. Iniisip ko kung paano nagbago ang lahat. Nakangiting sagot ni Jessica. Dati ang tanging pangarap ko lang makakain ng mga kapatid ko at ang mga anak natin. Di ko akalaing sa kabila ng lahat ng sakit, ibibigay sa akin ng may kapal ang ganitong kaligayahan. Tinitigan ni Jake ng matama na magandang mukha ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang kamay ni Jessica, pinatong to sa kanyang dibdib kung saan mabilis at buhay na buhay ang tibok ng kanyang puso. Ikaw ang nagligtas sa akin, Jessica. Seryosong pahayag ni Jake habang nakatitig sa mga mata nito. Hindi lang katawan ko ang ginising mo noong mga oras na nawalan na ako ng pag-asa. Ang puso at kaluluwa ko ay binuhay mong muli. Lumapit pa ng lalo si Jake at dahan-dahan hinagkan ang mga labi ng asawa. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagmamahal at pangako ng walang hanggang pagsasama. Nang kumalas sila sa halik, dahan-dahang ibinaba ni Jake ang kanyang kamay patungo sa tiyan ni Jessica. Ngumiti ang dalawa at hinawakan ang kamay ng asawa sa ibabaw ng kanyang tiyan na bahagyan ng umbok. Lagpas 4 na taon na ang nakararaan nang magbago ang buhay natin sa dilim, bulong ni Jessica. At ngayon may panibagong biyaya na naman na darating sa pamilya natin. Lumawak ang ngiti ni Jake at muling niyakap ng mahigpit ang asawa. Wala na ang mga lihim, wala na ang pag-aalinlangan. Ang dating kwento ng sakit at paghihirap tuluyang pinalitan ng isang walang katapusang kwento ng pag-ibig at pag-asa. Magandang araw sa ating mga tagapakinig sa Ayesha TV. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa Kabanata 1 hanggang sa huling patak ng luha at ngiti ng kwento ni Jessica at Jake. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra, na lubos nagpapasalamat sa inyong oras, pagtangkilik at pagbubukas ng inyong mga puso sa bawat kwentong ating ibinabahagi. Ang kwento ni Jessica ay isang muling pagpapaalala sa atin na gaano man kalupit ang pagsubok ng buhay, walang sakripisyo ng isang ina ang nasasayang. Sa gitna ng dilim at kawalan ng pag-asa, palaging may liwanag na naghihintay kung tayo patuloy na magpapakatao at magmamahal ng tapat. Isang napaka-espesyal na pagbati at yakap mula sa amin dito sa Ayesha TV at mula sa akin, Miss Sandra, para sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Naway naging kaagapay ninyo ang kwentong ito sa inyong mga panggabing duty, sa inyong mga bakanting oras at sa mga sandali na nakakaramdam kayo ng matinding pangungulila sa inyong pamilya sa Pilipinas. Katulad ni Jessica, kayo ang mga totoong breadwinner at bayani ng inyong sariling mga kwento. Ang inyong sakripisyo, pagtsatsaga at pagmamahal para sa inyong mga anak at pamilya ay walang kapantay. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa mga pagkakataong tila napakabigat ng responsibilidad. Tandaan nyo na sa bawat patak ng inyong pawis at luha sa ibang bansa, may magandang bukas na inilaan na may kapal para sa inyo at sa inyong mga minamahal.
Mag-iingat po kayong palagi kung saan man kayong dako naroon. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan at pagsasamahan dito sa Ayesha TV. Ito pong muli ang inyong lingkod, Miss Sandra, nag-iiwan ng mensahe. Sa kabila ng bawat dilim sa ating buhay, ang pag-ibig at pamilya ang palaging magsisilbi nating liwanag. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay ang ating mga kababayang OFW.